80%, 87% sa Congress. Di po ba? Doon po sa alyansa, 5 ang nanalo. Mga pro-impeachment. Diyan sa kakamping, parehas pro-impeachment. Yung dinayo ni Inday Sara Duterte doon sa Maynila para sirain, banatan. Panalo si Chua, si Beatrix Luistro, congresswoman ulit. Sabi ni Neng Gigi, bali-balita ya si Congressman Chanco, corrupt din yan. Dapat may chismis message, investigahan din yan na makulong. Ilang bilyon daw. Naku, hindi ko lang po alam dyan. Kababayan, eto lang, no? Isinisisi niya doon sa impeachment mga bossing. Natutuwa nga ang mamamayang Pilipino, no? Kasi nakikita yung mga ganitong irregularidad. Unti-unti pong nasusolusyonan at masusolusyonan yung problema ng bayan. At alam ko mga bossing, si Chanco isa doon sa mukhang kumakandidato para maging House Speaker. Mga bossing, kung yan kakandidato bilang House Speaker, mga kababayan. Kung yung alyansa hindi na ipanalo ng maayos, tingin nyo dapat pa bang palitan si House Speaker Martin Romualdez? Tsaka tingin ko mga kababayan, tatanggalin ko to. Gusto din po sa Congress yung liderato ni Martin Romualdez Tingnan nyo mga bossing. Asan ba to? JJ Suarez. Di ba? We have seen how we can deliver to the legislative agenda of our president. We believe that karamihan sa atin na continuity ang mahalaga para sa Kongreso, and we're fully supportive behind the leadership of Speaker Martin. Mga kababayan. Sabi ni si Rog, Cardema Couple, supporter ni Digong, talo. Di po ba, mga bossing? Kasi alam ko, isa si Chanco doon sa kakandidato para maging House Speaker. Mukhang siyempre, yung mga congressman mga kababayan, sanay na sila doon sa pagpapatakbo ni House Speaker Martin Romualdez So mukhang malabo po. At mukhang ang makakabalik pong speaker si Martin Romualdez din. Sabi, we believe that si Speaker Martin will continue his term as a speaker. Di po ba, mga kababayan? Hindi ko alam kung paano inanalyze ni Toby Chanco yung kanyang mga sinasabi. No? Na dahil sa impeachment, kaya natalo yung alyansa. Unang-una mga kababayan, sa atin pa lang alam natin. Ako mismo sa sarili ko, sinasabi ko sa inyo, 5-6 lang ang iboboto ko sa alyansa, the rest hindi na. Which is, karamihan nung binoto ko, mga kababayan, ayun, lumabas sa top 12. At yung mga kakamping, ang hindi lang po pumasok sa akin, mga bossing, ay si Heidi Mendoza. Si Congressman Busita hindi pinalad. Yun po yung mga binoto ko, mga kababayan. Si Pacquiao hindi din, 'Di ba? Pero wala pong basehan yung sinasabi ni Toby Chanco na kaya natalo yung iba dahil kumbaga, ano tawag dito? Yung kanilang pangalan ay naisama doon sa mga sumusuporta sa impeachment. Wala po yun. Imposible ho yun. No, kaya tingin ko, since yung mga congressman naman, gusto yung pagpapatakbo at yung liderato ni Martin Romualdez, tingin ko mag-stay kay Martin Romualdez yan. Mga bossing. Sabi, Kasmot, Bebot Alvarez, natalo, pwede sa kasuhan at bawiin ng gobyerno lahat ng kanyang property galing sa nakaw. Naku po. Walang kwentang campaign manager si Congressman Toby Tiangco, duwag yun, sabi.
Sabi ni Shiro Kansaki. Oh. Ngayon ho, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo na lang yung sinabi ni Chanko dito. Oh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit Oh. yung impeachment kasi was beyond our control, no? Oh. Pwede namang hindi impeach noon eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman Saglit lang ho. Kaso, yun ang nakikita na dapat, kaharapin ni Inday Sara Duterte kasi nga ang laki ng perang hinahanap at hindi nila maipaliwanag. Isama mo na mga bossing. Yung narinig nating lahat na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa buhay ni First Lady Lisa Marcos, sa buhay ni Martin Romualdez. Impeachable yun eh. Hindi kasi ganito, mag-e-eleksyon. Ano po? Kasi mag-e-eleksyon, wag lang ganyan, baka matalo pa tayo. Mali naman po yata yun. Hindi naman po yata patas sa mamamayang Pilipino yun. Di ba? Wag ganun. Kasi kasi matatalo tayo sa eleksyon. Kung yun ang karampatan na dapat sa Vice Presidente, itatago nyo po sa amin? Mali po yun. No? Tuloy mo. yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So Ilang milyon ang kakamping natuwa. 15 milyones ang kakamping nung mga nakaraang eleksyon. Natuwa. Di ho ba, mga kababayan? it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka Hindi yun, mga boss. Talagang kagaya ko ho, di ba? Kagaya ko ho, mga bossing. Sa umpisa pa lang, ayaw ko na yung ibang mga kandidato na nandoon po sa alyansa. Paglatag pa lang po nung 12, sinabi ko na 6 lang ang baka iboto ko dito. Yung iba hindi ko gusto. Di ho ba, mga kababayan? Mismong tayo sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Mismong tayo ho, sumusuporta sa gobyerno. Walang tiwala kay Tolentino. No? Dahil nadala tayo nung panahon ng Uniteam. Kung pinili nyo ng maayos o kung pinili mo na maayos yung mga kandidato dyan, baka ma-straight yan. Di po ba? Baka ma-straight yan. Kasi yung iba dun, basang-basa ng mamamayang Pilipino. Ganun lang ho yun. Kagaya nito, mga kababayan, alisin ko na si Chanko. Kagaya nito, saan ba yun?